John chapter 14, starting in verse 23. John 14:23. I want to talk to you today about a revelation of the Heavenly Father. So magigsulti ko kaninyo may tungod karon sa pinadayag may tungod sa langit ng Amahan. And I want to ask you a question. Most of us as Christians, we know that Jesus is with us. So, pangutana ko ninyo ingon nga mga Kristohanon ta magtotoo na sayod ta nga si Ginoong Hesus aniya uban kanato. And kanato. we definitely understand that the Holy Spirit is with us and inside of us. So ato agad nga nasabdan nga din ang Espiritu Santo aniya sa kanato o sa sulod nato. But I want you today to also see from the words of Jesus that the Father is with you wherever you go. So gusto ko nga makakita ka mo karon sumala sa gisulti ni Ginoong Hesus nga ang Amahan anaa kanimo. And I want you to remember when Jesus gave us the Lord's Prayer, He taught us to pray, Our Father who is in heaven. So mga din ato nga kini mahinumduman ang gisulti ni Ginoong Hesus may tungod nga saya nga sa paghatag o pagtulunan may tungod sa pagampo nga din Amahan namo. And this message was really born out of a place of prayer. So kini mga mensahe is nahimugso kini diha panahon sa dapit sa mga pagampo. When I got back from Cebu and I went to my place of prayer, the first thing I said was, Father. So diha na din ako nahibalik dito ko. So diha sa mga pagampo una gyud na din kung gihimo yung tawag kog Amahan. And it hit me so hard in that moment. Wait a minute. I'm talking to my Father. So diha na nga kini panahon na din usa ka butang na din nakigsulti ko may tungod sa Amahan. And so this message really came from that place where God made Himself known to me even deeper as my Father. So kini nga mao nga mensahe na din diha nagikan diha sa may tungod sa pagampo aron nga din makapalalom ta diha sa magpagpakiduol sa Amahan. So let's go to John 14 verses 23 and 24. Jesus answered and said to him, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. Sa versikulo 23 sa kapitulo 14 sa Juan, ang sa Jesus mitubag kaniya kung kinsa ang nahigugma kanako iyang pagabantayan ang akong pulong ug ang akong Amahan mahigugma kaniya ug anha kami kaniya ug anha kamo mupuyo diha kaniya. 24 Ang wala mahigugma kanako dili magabantay sa akong mga pulong ug ang pulong nga inyong nadungog dili akong kaugalingon kundi dili iya sa Amahan nga mao ang nagpadala kanako. Amen. Let's pray. And today, I'm just going to do my best to let the Word of God speak for itself because there's a lot of Scripture. And so, as we pray, I really pray God will give us understanding about the Father. Amen. Father, in Jesus' name, we come before you. We ask you today to anoint the Word of God. Lord, we ask you to make yourself known to us. Lord, we thank you that you gave your only begotten Son. Jesus, you are here right now. Holy Ghost, you are here. Heavenly Father, you are here right now. God, I pray today you will speak by your word. And Lord, if anyone here today does not know you, Lord, today may they come home to the feet of Jesus Christ and be made a child of the living God. It's in Jesus' name we pray, and we all said, Amen. Amen. Jesus said, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him.
So sa Ginoong Hesus mingon, kung kinsa katong nahigugma kanako iyang pagabantayan ng akong mga pulong o ang akong amahan mahigugma kaniya. And then notice he said, and we will come to him and make our home with him. O ingon sa diri nga diin ug kami moanha kaniya ug magapuyo kamo diha kaniya. Jesus very clearly says, we, not only me, but the Father, we will come to you and we will make our home with you. So klaro kayo ang isulti ni Ginoong Hesus nga wala ang siya mingon nga ako moanha kundi ang iyang gigamit is kami nga moanha diha o din magapuyo kamo diha kaniya. Do you know that anywhere you go in this life as a believer, the Father is with you? So nasay bata nga diin bisan asa kita moadto ingon nga kita mga magtotoo ang amahan nga gauban kanato. He is making his home with you. So iya kita nga gihimo nga kining puloy-anan diha kaniya. Now, we're going to come back to this chapter, but real quick, I want to jump over to 1 John. Let's go to 1 Bago John. mataan ni nga atong gibasa adto ta sa unang Juan. And we're going to go to chapter 5, Kapitulo 5. verse 7. 1 John chapter 5, verse 7. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Og ang Espiritu mao ang mga nagapamatuod niini kay ang Espiritu mauman ang kamatuoran. So, there are three that bear witness. The Father, the Word, which is Jesus Christ, and the Holy Ghost. So dunay tulo ka mga nagpamatuod ali Amahan ug ang Espiritu Santo o sa Ginoong Hesus. But we know the Bible says there's only one God. So nasayod kita nga diha sa Biblia nagasugid nagasulti nga dunay usa lang ka Dios. And yet we believe in the Trinity, that there are three eternal, divine persons, and yet one Kung God. kita nagatuo nga tungod sa kining usa ka Dios nga nagalungtad sa tulo ka persona nga diin kini siya nagpasabot nga usa lang ka Dios. Jesus, when he was in the river Jordan being baptized, the Spirit of the Lord came upon him like a dove, and the Father spoke from heaven and said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Sa diha nga si Ginoong Hesus dito sa suba sa Jordan sa panahon sa pagbautismo, so ang Amahan nga tuwa sa langit nagasulti nga kini mao nga akong anak nga pinalangga og ang Espiritu Santo nga sama sa lampati babaw siya nga baga og kaniya nga si Ginoong Hesus ana ang gibautismohan. So we see the Father, the Son, and the Holy Ghost in one text. So ato nga kining makita ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo sa usa lang ka bersikulo. And yet there's only one God. Apan kini siya nagpasabot lamang sa usa ka Dios. This is a great mystery to us. Ug usa kini sa dako nga din tinago para kanato. But the simplicity is this: there is one being that is God. Ug kini siya usa ka butang nga din ato lang yan nga masabdan nga kini siya usa ka Dios. And there are three divine persons who share the same being that is God. There's only one God. Nga din dunay usa ka tulo ka Dios nun, tulo ka paglungtad nga din kini siya nagpasabot nga din usa lang ka Dios. This is a clear teaching of Scripture. Ug kini siya usa ka klaro kayo nga din pagtudlo diha sa kasulatan. Jesus is distinguished from the Father. The Father is distinguished from the Holy Ghost. Nga din si Ginoong Hesus usa ka ilhanan may tungod sa Amahan ug din ang Amahan usa ka ilhanan may tungod sa Espiritu Santo. And this is hard for us to grasp with our minds, but it is the teaching of the Bible. So kini siya usa ka kaning lisod nga diin pag-aadapon sa atong una-una apan kini mao gyud gitudlo sa malas Biblia. And so with that being said, today we are focusing on the Father. So karon
ito nga magapokus ta diha matungod sa amahan. Because the Father sent the Son, Tungod kay ang amahan nagapadala sa iyang anak. and the Holy Ghost testifies of the Son. O ang Espiritu Santo nagapamatuod may tungod sa anak. And the Spirit of God draws men to the Son. O diin ang Espiritu Santo mao ang nagapaduol sa tao ngadto sa pinagi siyang anak. And it was the Son who shed his blood and was raised from the dead by the glory of Ang the anak Father. yang giula ang iyang hamili nga dugo o diin siya nabanhaw diya sa mahimayaon gayon. And remember, even in creation, God said, "Let us make man in our O image." atong hinumduman sa panahon sa kabuhatan, ang amahan mingon o ang Dios mingon atong buhaton ang tawo. One God, singular, and yet God said, "Let us make man in our image." So sa ka Dios nga di nagasulti nga di atong buhaton ang tawo sumala sa atong dagway. In Isaiah, God spoke to the prophet, and God said, "Who will go for us?" So sa diha sa libros ni Isaias ningon ang Dios nga di kinsa man ang ipadala. In the book of Genesis, the Lord came to Abraham in a physical appearance. Ug diha sa kining libro sa Genesis, so ang Dios niadto kang Abraham nga di diha sa iyang And tinagway. And the Lord said that the Lord in heaven would rain fire down upon Sodom and Gomorrah. Nga diin ang Dios nga di nagapaulan sa kalayog asupri dito sa Sodoma ug Gomorrah. I know this is hard for us to grasp, but this is our eternal God. So mahimo nga lisod siguro nga diin pagka madawat o dawato nato pero mao kini ang walay katapusan dahil nga Dios. And I want to make this clear. There is a false teaching out there called, it doesn't matter. It's basically people will say one day Jesus is the Father, then He's the Holy Spirit. But in the Bible, they are distinct from each other. There's one God, but there's three persons. So dunay kining mga pagtulon-an nga nagpasabot nga si Ginoong Hesus ang amahan, siya pod ang anak ug ang Espiritu Santo. Remember, Jesus said, "I and the Father are one, just as you and I are one." So atong hinumduman nga si Ginoong Hesus mingon nga ako nga akong amahan usara. So there is one in unity. So dunay kining usa nga di nagakaduyog nagkaduhiusa. And they share the one being that is God. Ug diin kini siya nagalangkob diha sa usa lang ka persona kini nga tawag og usa ka Dios. So the Bible says here there are three that bear witness in heaven: the Father, the Word, and the Holy Spirit. So ang Biblia nagtugan nga dunay tulo kapag nagapamatuod ang amahan, ang Espiritu Santo, ang anak. And remember, John said, "In the beginning was the Word was with God, and the Word was God." So ato hinumduman sa unang sa Juan 1:1, isa sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. And Jesus in John 17 prays to the Father, and He says, "Glorify me with the same glory that I had with you before the world was." So diha sa kapitulo 17 sa Juan nga diin dalaygon ang Dios nga diin siya nagaingon nga diin himaya hatagi ako sa himaya nga diin diha kanako sa diha pa ako kauban kanimo. And so today, we understand that Jesus is with us. So karon ato nga nasabtan nga diin si Ginoong Hesus ani adi kanato. And we understand the Holy Ghost is with us. So ato po nga masabtan nga diin ang Espiritu Santo ani uban kanato. But today, I want you to get a revelation deep in your heart that the Father is with me. Nga diin ining adlaw nga diin nagahatag ko kaninyo matungod sa gipadayag nga diin ang amahan ani uban kanato. So who is the Heavenly Father? Who is the Heavenly Father? So, kinsa man ang ato nga kining langitong amahan. Number one, He is the God of love. So, una, siya ang Dios
sa gugma. 1 John chapter 3 verse 1. So, unang Juan Kapitulo 3, versikulo 1. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. I only read half the verse. Tanawan ninyo unsang gugmaha ang gihatag kanako sa amahan. The love of God is shown toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for the ungodly. So ang gugma sa amahan iyang gipasundayag nganhi kanato kay sa panahon nga makasala pa kita ipakamatyan taniya. We see the love of a Father that we should be called the children of God. Din iya nga ato makitaan ang gugma sa amahan nga diin kini siya nagatawag kanatong mga anak. That the God who is holy, Din ang Dios siya mao nga balaan. the God who must judge and punish sin, Din siya ang Dios nga diin magahukom gayud ug magasilot diya sa sala. the God who has righteous anger against sinners. Siya nga Dios nga diin siya matarong ug diin batok gayud sa mga makasala. But He loved us so much, He gave His Son that we could be sons of God. Og diin siya nahigugma gayud nato pag-ayo yang gihatag ng iyang bugtong anak aron kita mahimo usab na iyang anak. These are simple truths. Kini siya kining kamatuoran gayud. But I want to ask you, do you really understand this in your heart? So ako magapangutana kaniyo inyo bagyod kining nasabtan diha sulod sa inyong kasing-kasing. That you are literally a child of the Father in heaven. Nga diin kita gayud nahimo tang anak ug siya nga atong amahan nato sa langit. That God looks at you and He says, that's my son, that's my daughter. Nga diin ang Dios nagatan-aw kanimo nga kana ikaw mao nga akong anak nga lalaki ug ikaw ang anak nga akong nga babae. And Jesus said, because you love me and because you kept my word, the Father will love you. Tungod kay ikaw nahigugma kanako diin nagabantay sa akong mga sugo mao ang amahan nahigugma kanimo. So we see that God is a loving Father. So atong kaplagan nakita nato nga ang Dios usa ka mahigugma ang amahan. When you come and you say, Father, Father, So diha nga kita moduol kaniya ug makaingon ta amahan, amahan. God is looking and He says, yes, my son, my daughter. So ang Dios nga nagatan-aw kanimo motubag siya nga diin akong anak. Jesus said, if you, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask Him? So sige nang Hesus ang Dios ang pulong sa Dios nagaingon nga din kung kamo mga dautan makahimo gani kamo mga dautan nga amahan makahimo sa paghatag sa husto ngadto sa inyong anak unsa pa ka inyong amahan ngadto sa langit. The Word of God says that God's love for us passes knowledge. So ang pulong sa Dios nagasulti nga din ang gugma sa Dios lapaw pa sa tanang pagpanako. We cannot fully comprehend the love that God has for us. Og walay usa kanato nga diin makatugkad gayud sa kalapad ug kalalom ug gidak-on sa gugma sa Dios nga kanato. It is a love that is beyond full comprehension. Nga din mao kana ang gugma nga din labaw pa sa tanan nga mulapaw pa sa tanang pagpanabo. Amen. Let's go back to the Gospel of John chapter 14. John 14. Balik ta sa Juan 14. So we know that the Father is loving. The Father, Masalita nga din ang amahan na higugmaon. and we know the Father is with us. Masalita nga ang amahan aniya uban kanato. Here we see Jesus reveals the Father. Verse 7 through verse 7 through 10. If you had known me, you would have known my Father also. And from now on, you know him and have seen him. Let's stop with verse 7 for a minute. Okay.
Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Sukad karon nakaila na kamo kaniya og nakakita ng kaniya. So the Father can be known. So ang amahan is kaning nailhan na siya. Jesus said, if you had known me, you would have known my Father also. So yun siya, kung kamo nakaila kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Jesus said in John 17, this is eternal life, that they might know you, the one true God. So ingon siya nga, kini siya walay katapusan nga kinabuhi nga diin inyo nga mailhan ang Dios. So in our daily life, So kini siya matag-adlaw gayud nga naas kinabuhi. the Father can be made known to us. Nga diin ang amahan nga ilhan ani kanato. And Philip said in verse 8, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. So sa versikulo 8 si Felipe mingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan. Show me, who is this Father? So yun siya, ipadayag kanamo, ipaila kanamo, kinsa ang amahan. And Jesus said in verse 9, have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how can you say, show us the Father? Verse 10, do you not believe that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works. So yun si Ginoong Hesus gani, siya mitubag kaniya kadugay kunang pagpakiguban kaninyo og wala ka pa di ay makaila kanako, Filipi. Ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Naon sa bang, mingon man ikaw, ipakita kanamo ang amahan. Jeez, wala ka ba di ay magtuo nga ako ana sa amahan o nga ang amahan aniya kanako? Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, wala ko isulti kini sa kinaugalingon ko pagbulutan, hinunua ang amahan nga nagapuyo sa sulod nako, siya mao ang nagahimo sa iyang mga buhat. So Jesus said, if you have known me, you have known the Father. So si Ginoong Hesus mingon, kung kamo nakaila, nakakita ka nako, nakakita kamo sa amahan. Do you understand, in the Old Covenant, God was rarely revealed as a father. So ato ba nga mas sabtan diha sa daan nga kasabutan nga diin siya ayon ang amahan. It was not until the New Testament that God was fully revealed as our heavenly Father. So diha sa daan nga tining-aw sa bagong tugon nga diin siya nagapadayag, mahitungod kayo nga diin siya See, amahan. when a sinner comes to God, they are first acknowledging Him as God Almighty. Kung sa ka makasala nga diin muduol ngadto kaniya, maduol ngadto kaniya. So una gyud nga diin iya nga maila nga mahitungod kayo sa Dios. They are acknowledging this is the God that I must answer to. Nga diin iya nga ilhon nga diin kini mao ang Dios nga diin ako magatubag. And then when you are saved and you are forgiven, you are now a son, a daughter of the Most High So God. diha nga diin ikaw nga luwas, nga diin ikaw sa nakaanak o diin babae o lalaki. So we see that the Father can be known. So ato makita diri nga ang amahan. So mailhan mailhan siya. Makita siya. So let's go to John chapter 16, verse 23 and 24. The Father is also the God of provision. The God of provision. So diri sa Juan kapitulo 16:23, so ang amahan siya ang tigtagbo sa mga panginahanglan. Jesus said, and in that day you will ask me nothing. Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. Verse 24, until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. 23. Og niadtong adlaw wala nga kamoy ipangutana pa kanako,
sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga kung mangayo kamo bisan unsa gikan sa amahan kini ihatag niya kaninyo pinaagi sa akong ngalan. 24 sukad wala pa kamoy napangayo pinaagi sa akong ngalan, pangayo kamo ug magadawat kamo aron mamahingpit ang inyong kalipay. Jesus is saying, if you have a need, whatever it is, spiritual, financial, physical, go to your Father. So sige nang Isus nagaingon, kung sa imong panginahanglan so sa lapyanon nga bahay material o naaman sa aking panlawas nga panginahanglan o spirituhanon siya dool sa amahan. He said, ask in my name, that your joy may be full. Og mingon siya nga pangayo pinaagi sa akong ngalan aron mahimpit ang inyong kalipay. Praise God. Let's go to Matthew, the Gospel of Matthew, chapter 5 or 6. Let me check here. Chapter 6. Or no, sorry, Matthew chapter 7, verse 7 through 11. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be open. Or what man is there among you, if his son asks for bread, will he give him a stone? If he asks for a fish, will he give him a serpent? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? So yun siya, pangayo og kamo paghahatagan, panita og kamo makakaplag pagtuktok og kamo pagaablihan utso. Kay ang tanan nga magapangayo makadawat. Og ang magapangita makakaplag ug ang magatuktok pagaablihan. Maybe kinsa man tawahan diha kaninyo nga kun ang iyang anak mangayog tinapay hatagan hinuon niya bato. Jis og kun kini mangayog isda hatagan hinuon niya bitin. Unsi busa kun kamo bisan sa inyong pagkadautan mahibalo man ganing muhatag og mga maayong gasa ngadto sa inyong mga anak unsa pagayod kalabaw pa sa inyong amahan nga ana sa langit nga mohatag og mga maayong butang ngadto sa mga nagapangayo kaniya. How many of you that are parents, you know how to give good things to your children? So pila man kaninyo ingon nga ginikanan. So kabalo kita nga mohatag og maayo sa atong mga anak. And Jesus says, how much more will your Father give good things to those who ask? So sige nang Isus mingon, so unsa pagkalabaw pagayon ang atong amahan ngadto sa langit nga magahimo paghatag sa mga maayong butang. Remember, Jesus said, it is the Father's good pleasure to give you the kingdom. So atong hinumduman ang gisulti ni Ginoong Hesus nga diin ang amahan aduna si kalipay nga diin magahatag siyang gingharian ani kanato. Now, Matthew chapter 6, verses 31 through 33. Matthew 6, 31 through 33. Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Busayaw na kamo pagkabalaka nga manag-ingon, unsa may among kanon, unsa may among imnon, unsay among ibiste. 32. Kaya ang mga hintil, nagapangita nining tanang mga butanga, o ang inyong langit mga amahan na sayod nga kamo nagakinahanglan ining tanan. 33. Apan maoy unahan ninyo pagpangita ang ginharian, o ang pagkamatarong gikan sa Dios, o unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. Notice how Jesus keeps bringing up your heavenly Father. So ato nga sayang nga sige ng Isos, ingon siya, ang inyong may tungod sa
atong langit ng amahan. Jesus said you don't have to worry because your Father already knows the need in your life. So si Ginoong Hesus mingon nga ayan kamong kabalaga kay amahan nga naa sa langit nga sayod mong daan sa atong mga panginahanglan. Earlier in this text, he even says the Father feeds the birds. So sa kining unahan pagod ani nga nagunang mga bersikulo ang amahan nagpakaon sa mga langgam. And he says, are you not more valuable than many sparrows? So ingon siya nga di ba dapat pa man magbili ni mga langgam? You are made in the image of God. Kay kamo kinigihimo sama sa dagway You sa are Dios. washed in the blood of Jesus. Kamo gihugasan sa dugo ng Ginoong Hesus. You have been redeemed to God. Huwag kamo mga limukat na dayon You sa are the Dios. only creature in this world who can have fellowship with the God. Kay kita lang ang mga buktong binuhat dinhi sa kalibutan na dunay pagtigugtong sa Dios. Your dog and your cat will never know God like you do. So ang inyong iri nga kini maldita, inyong iro maldito wa dila kaila sa Dios. You are made in the image of God. Ay ikaw ray gihimo ari sa mas dagway sa Dios. We are not an accident. So dili ini siya sulagma nga dili aksidente nga nitulha ka sa kalibutan. God told Jeremiah, before I formed you in your mother's womb, I knew you. Kaya ang Dios nagasulti nga to kang Jeremias wa pagani ka umula sa tubangkan sa imong inahan na sa ira nagandaan. Every one of you in this room, God has a purpose in your life. Pag usa nga naa ning lawak aduna gayud akong katuyuan ng Dios sa kinabuhi. And Jesus said, He is your Father. O sa Ginoong Hesus nagaingon nga din siya mao ang imong amahan. The word Father is so reverent. So ang pulong nga amahan usa ka kining talahuron gayud. Jesus even said, call no man on earth your father. But he wasn't talking about like me calling my dad father. He was saying the word father in reverence. So diri sa kalibutan adunay gitawag og amahan. Now remember, it's okay for us to call our dads father. It's okay. But Jesus was talking about the reverence of the one Father, the one God who is Father. That's why Catholicism is so wrong, because they call Pope their father. So kini ang mga kining pari sila ko kay sila sayop kay ang kining Santo Papa ilang ang gitawag po amahan. O ya ang amahan ng diay nga tumatawag no gud ang Dios. Siya ang buktong amahan. Catholics call priests their fathers when Jesus said, don't call that man your father. So din ang Katoliko, so bisa ang mga pari ilang gitawag og amahan. Kanya rin siya na ayaw sinunsus ninyo na wala kamo itawagong amahan. And the Bible says, if my mother and my father forsake me, then the Lord will take me up. If my mom and my dad forsake me, God will gather me. So kung ang amahan nato, inahan, ubiya nato, so dunay Dios na din no, sagot nato, dunay Dios matagag nato. Amen. Naapa mo diha? Amen? Ulan? You still hear me? Amen. Praise God. So God is the God of provision. So ang Dios, siya ang Dios nga magatagbo sa ito nga paninanglan. And this one's really important for us to understand, because we need to know that God is aware and He cares about our needs. So ato gayud natin sabdon nga din ang Dios siya ang nagtagad nagatiman para sa ato gayud nga mga paninahanglan. Now, whoa, sorry. Now let's go to Hebrews chapter 12. Juanon kapitulo 12. There is one part that every child does not like about their father. Dunay bahin nga din ang mga anak. Can you, let me see if anyone can guess. If there's one thing that a parent does not like with any of their, that children don't like with their parents, what is it? So, kinsa kami magkakita nga din na nagasulti din na din yung anak o dili ganahan siya nga amahan. What is it that children don't like?
There's a word I'm looking for. Para. You know the word. You can say it, Messiah. What do children not like? Brother Jeffrey? What do they not like their parents doing to them? Same as a school teacher. If you get in trouble, you don't like... Go ahead. So, unsa to no? The word is discipline. So, ang dili ganahan day sa anak, Children buhaton sa iyang ginikanan, kanang disiplinahon sila. Children don't like discipline. So, mao din nga dili gusto sa anak, dili magustuhan nila sa ilang inahan o amahan. And do you know, we're going to read in Hebrews chapter 12, verse 7, it actually says that we don't like discipline. You're going to read it in a minute. But it says because God deals with us as children, He must discipline us. Pero tungod kay ang Dios, siya kita nag-iila gayud nga tinuod nga mga anak, muna nga moagi kita nga dunay pagpadlong ug disiplina. Verses 7 through 11. I'll let you read it longer. So, sugod sa city. Alang sa pagpantun kaninyo ginapaantos kamo karon, ang Dios nagatagad kaninyo ingon nga mga anak. Kay kinsa ba ang anak nga wala pagpantuna sa iyang amahan? Also, kung kamo pasagdan lamang sa walay pagpantun, nga niini ang tanan na nagpakaambit nan, kamo di ay mga pinaangkan o dili mga anak. Maybe, labot pa, kita adunay yutan-ong mga amahan, nga na nagpantun kanato og sila atong di panagtahod. Dili ba nga sa labi pa hinuon maga pailalom kita sa amahan sa mga espiritu o tungod niya na mga buhi kita? Jeez, kay sila nagpantun kanato sulod sa mubong panahon lamang, sumalat sa ilang kahimutan. Apan siya nagapantun kanato alang sa atong kaayuhan, aron kita makaambit sa iyang pagkabalaan. 11, sa pagkakaroon, ang tanang pagpantun daw dili makalipay hinunoa makasakit hinuon, apan sa kapulihay kini magahatag sa bunga sa pagkamatarong ngadto kanila nga namatuto pinaagin ini. Amen. Amen. God disciplines us because He deals with us as with children. So ang Dios nagadisiplina kanato tungod kay iya gayud kita nga giila nga iyang mga tinuod nga anak. And it says if you do not receive the discipline of God, then you are illegitimate. In other words, you're not really a child of God. So kung kita gayud atong salikoy ang mga pagdisiplina o pagpantun, yun siya nga nagpasabot kini nga dili kay kita tinuod mga anak sa Dios. So we should be open to the discipline of the Lord. So kinahanglan gayud kita nga din modawat sa mga pagdisiplina o pagbadlong pagpantun gikan sa Dios. In verse 9, he even mentions the human fathers who have corrected us. So, sa versikulo 9 sulti diri nga atong lutan o amahan magabadlong sa kanato. And he says, shall we not much more be in subjection to the Father of spirits and live? So yun siya diri nga mutahod ko na itangan to kanila kung sa lapit pa yun kita magpailalog o sa pagtangod kaniya nga amahan sa tanang espiritu. And he says, when your parents discipline you, they do what they believe is best. So kung ang usa ka ginikanan nagadisiplina nato siya nga anak, ilang gibuhat para sa ilang kahimutan ra. Pero ang Dios nagabuhat ni nagapantol disiplina kanato para gayud sa atong kaayuhan. But it says that when God disciplines us, it's so that we can be partakers of His holiness. So ang Dios kaya ang katuyuan sa Dios nga nga dunay pagdisiplina aron kita magkaambit gayud sa iyang pagkabalaan. Remember, Jesus said, I am the vine and you are the branches. So atong hinumduman nga din si Ginoong Hesus ningon ako ang kining punuan ug kamo mao ang mga sanga. And he said the Father is the vine dresser. O din ingon siya nga ang amahan mao ang tig-atiman. The Father prunes and trims away the wickedness of your heart so that the fruit of righteousness can bear forth.
Nga din ang amahan siya mao ang magaputol sa mga pagkadautan nga nasa ato nga kasing-kasing aron nga diin kita mudaghan pa gyud ang pagbunga sa mga maayo. That's why he even said in verse 7, do not despise the chastening of the Lord. Or verse 5 rather, do not despise the chastening of the Lord. So yun siya sa versikulo 5, isang ayaw gayon ay sa likway, pagtamaya ang pagdisiplina o pagpangton sa Ginoo. Amen? Praise God. So God loves us, therefore He must discipline us. So mao nga ang Dios na gugma, pag-ayo ka nato, mao ka na nga doon na gayoy pagdisiplina. When you discipline your children, you don't do it because it makes you happy. You do it because it's right. So sa diha nga din imong disiplina ang imong mga kabataan. So dili wala nimo himua kay malipay ka ana, kundi imo nang gibuhat kay kini maoy maayo husto. And y'all might have to pray for me one day in the future when I become a father. So ako nag-ampo nga din maabot ang panahon nga adlaw nga ako mahimo nang amahan. Because I'm very soft on children. I'm too nice. So ganahan din ko kayo bata. So I have to learn to be more strict when I become a father. Amen? So stricto na ni siya niya. Amen. So, but now look at this. Verse 11. Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful. There's that part. We don't like it right now. We don't like the correction. It hurts. It's painful. Verse 11. Isang ko'y ganahan man hagong kining pantunon ta, disiplina nga sakit man na, pero yun siya nga makaayo ni para kanato. But afterwards, it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. So sila diay nga kining ginapanton, so makaambit sila diay nga mubunga day kini og pagkamataron. I remember whenever my nieces moved in to our house years ago. So ang akong pagumangkon nga kining diha sa akong na kining panimalay. My brother was in prison at the time. So akong suon ang mga panahon na tuwas prisuhan. And their mother had passed away in a car wreck. So ang kining inahan so namatay na. So they were very troubled children. So kining nagi gyud og kining kasakit ang mga bata. And I helped to raise them for a couple years while my brother was in prison. So ako kining diya siya sa akong kamot ug di tabang ko niya nga di mapadako kini mga bata samtang akong igsuon tuwas prisuhan. When they first came, they wouldn't listen to anything I said. So sa una gid nga higayon, so di gyud siya maminaw. But the Lord taught me to discipline them. Apan ang Dios nakigsulti kanako nga di kinahanglan gayon nga dunay pagdisiplina. And within just a few months, they went from acting hectic and crazy to respecting me and obeying what I told them. So ilabay ang mga bulan, so himo na siya ako nakita nga din doon siya pagrespeto pagtahod. And that's what this is talking about. It yields the peaceable harvest of righteousness. So mao kini ang gisulti diri, ang moabot ang panahon nga diin maka-ani kita sa bunga diha sa mga pagdisiplina. God will allow this in your life if He needs to prune or trim something off of you that you might shine forth in righteousness and holiness. Nga din ang Dios nagatugot gayud niini aron nga din dunay mga pulungonon o din putlunon nga dili maayo diha sa tunga kinabuhi. One of the words for God is the Lord, our sanctifier. So sa pulong sa Dios nagingon nga siya ang Dios nga dili magahindo kanato. He is the God who sanctifies and sets us apart from the corruption of the world. Adin siya ang Dios nga din nagahindo kanato, naghugas kanato aron kita mahimong pinasahi gikan sa pagkadunot diri sa kalibutan. Amen. One last scripture and then we will close. Let's go to Luke chapter 15. Dahil na tayo matapos, Lucas 15. God is a merciful Father. So ang Dios usa ka maluluy-on nga amahan. Now this is the story of the prodigal son. We're not going to read all of it. But most of you know this story, that the son took
the inheritance, the oldest son, and he left home. So kini hisgot may tungod sa usa ka anak nga mausikon nga diin iyahang gikuha ang iyang bahin gikan sa iyang amahan. And the son went into a far country and wasted all of his father's livelihood. O kini mao nga anak niadto sa usa ka layo nga dapit o diin nagausik-usik sa tanan nga naa kaniya. This is a picture of many people who have strayed away and wasted the inheritance of the Heavenly Father. O kini siya usa sa hulagway nga diin ato nga makita nga daghang mga katawhan nga diin nag-usik-usik may tungod sa kining panulundon o panalangin diha sa amahan. Because you understand that when you are in Christ, you have the full riches and inheritance of the Word of God. So ato nga sabdon nga din kita nga naa na din ni Kristo aduna gayud kita mga panulundon. In verse 18, the prodigal said, I will arise and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. 18 mato sa 19. Matindog og moadto ako sa akong amahan og ingnon ko siya amahan nakasala ako batok sa langit og sa imong atubangan. 19. Og dili na ako takos pagatawgon pa nga imong anak. Himuan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. This son had a repentant heart. So kini mao nga anak aduna say kasing-kasing nga din nahinulsolot o nahinulsol. He was in the pit of destruction. Then siya anaa gayud diha sa mga He had strayed away from the Father's house. kay siya kining na layo o din na wala gikan sa balay sa iyang amahan. Living in sin. Kay nagpuyo siya sa sala. And he said, I will go to my father. O apan siya miingon nga din ako mobalik sa akong amahan. Now, it says in verse 20, he arose and came to his father. But when he was a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Sa 20. Ug siya mitindog ug miadto sa iyang amahan apan samtang didto pa siya sa layo. Nakita siya sa iyang amahan ug kini giabot og kaluoy ug midalagan ug migakos kaniya ug gihabkan siya. Ang Diyos maluluyan. Ang Dios, Amen? God is merciful. ang Dios maluluyon. I want you to remember this. God, not only is He willing, God is eager to forgive you. So ang Dios siya gayud masibuton nga diin mo pasaylo kanimo. God is so willing to forgive. Ang Dios andam gayud siya nga mo pasaylo. The Father runs to Him while He was still a great ways off. So ang amahan midagan ngadto mitagbo kaniya misugat kaniya bisan napa siya sa dalan layo pa. It is such a lie of the devil that if someone falls away from God, there's no hope for them. So sa kadako kayo na nga kining lansis sa kaaway nga siya nga di nahulog o nalayo gikan sa Dios nya wa na siya paglaom. All they have to do is come back to the Father. So sa diya sa putanga ato kayong pagkabuhaton mobalik ra ta sa Ama. The prophets, even in the Old Testament, they said, repent of your backslidings. Bisan pa ang mga pinamanalagna sa daan nga tugon nagasulti nga paghinulsol kamong mga na diskurahi. Malachi spoke and he said, return to me, says the Lord, and I will return to you. So sa Malakias ningon nga diin balik kamo kanako ug ako mo balik diha kaninyo. God was waiting with open arms for this lost son. So ang Dios siya nagahulat ug diin bukas ang iyang mga kamot alang sa iyang mga nangawala nga anak. And we see that the son repented. And then in verse
22, but the father said to his servant, bring out the best robe, put it on him, put a ring on his hand and sandals on his feet, and bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. Sa 22, apan ang amahan mingon sa iyang mga ulipon, dad-an ninyo dinhi sa madali ang labing maayong kupo o isulod kini kaniya o butangig singsing ang iyang kamot o sa patusi ang iyang mga tiil. 23. Og dad-a dinhi ang nating baka nga gipatambok og ihawa kini og mangaon kita og sadya kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi siya pag-usab, siya nawala na apan karon hingkaplagan siya og siya misugod sa pagsadya. I want you to get this last thought in your mind, and then we'll close. The prodigal son was willing to be a slave. So, ato nga kining butang sa itong nauna nga sa kabutang nga diin gihimo sa usa ka anak. Aw sa usa ka anak mausikon, andam siya nga di na siya ilhong anak kundi ulipon na lang. But God said, no, you will be my son. Apan ang amahan niingon, dili tungod kay ikaw akong anak. When you come to God, you are fully His child in the kingdom. So sa diha nga ikaw miduol sa amahan sa Dios, ikaw sa kinatibuk-an kayo gitawag kang anak sa He diha put sa gingharian. a robe on him, which represents the righteousness of Jesus Christ that covers us from all of our sin. Adin iha nga giandam usa ka manindot gayud nga kupo nga kini nagapasabot may tungod sa pagkamatarong nga nagatabon sa tanan natong kasalaanan. He put a ring on his finger, which represents the authority that the Son had under the Father. So iha nga gibutang giandam usa ka kining singsing nga gibutang siyang kamot dinhi siya nagpasabot nga kini may tungod sa iyang katungod otoridad nga diin siya usa ka anak sa Dios. And he put shoes on his feet, which represented the fact that he is a son and not just a hired servant. So diin giandam usa ka bag-o nga sapatos gibutang siya nga tiil o kini siya nagpasabot nga diin siya usa ka anak o dili siya usa ka sinuhulan. That's why Jesus said, there's more joy in heaven over one sinner who repents than 99 people who need no repentance. Mao nga sa Ginoong Hesus mingon nga tuna kayo'y dakong kalipay dito sa gingharian sa langit ug bangkiti sa usa lang ka kalag nga magmubalik ug maghinulsol. And so today, my encouragement to you, my plea to you, is if you have found yourself in sin, if you know that you are under the discipline of the Lord, come to the Father and say, Father, I have sinned. And you will find mercy. Kung karon diha sa imong nga kaugalingon aduna makaplak man ka nga dunay kalapasan kasalanan o italang buhaton duol ta ngadto sa Dios ug mutawag kaniya nga amahan. If you are here today and you don't know God as your Father, or maybe you haven't even been saved, today is the day of salvation. So kung naaman dire nga din wala pa gyud makaila sa amahan, wala pa maluwas, so mao kini ang adlaw sa kaluwasan para kanimo. And for everyone else, today is a day for us to cry out and say, God, I want to know you as my Father. So karon adiin atuan nga higayon, adiin kita motuaw kung sabtit kaniyang amahan nga makaila pag kita ug maila kaniya nga siya ang atong amahan ngadto sa langit. Amen? Amen. Amen. God's word is good. Amen. Don't ever forget the love that God has for you. While we were yet sinners, Christ died for us. We have been forgiven. We have been bought with the price, and we are children of the Most High God. Amen? Amen.